Presidential spokesperson Jose Claire Castro mariing sinabi na the Senate was never under attack. Ito ay kaugnay ng naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano noong nakaraang linggo nang maganap ang putukan sa Senado. Ayon kay Castro, base sa pahayag ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation, walang naging pag-atake sa Senado. Ito lamang anya ay base sa pahayag ni Senator Cayetano. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. Samantala, nanawagan si Kabataan Party List Representative Reni Co na agad ituloy ng Senado ang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte matapos maipadala sa mataas na kapulungan ang articles of impeachment mula sa Kamara. Ayon kay Co, hindi dapat maantala ang mga isyu ng liderato ng Senado o hindi dapat maantala ng mga isyu sa liderato ng Senado ang proseso ng impeachment dahil bahagi umano ito ng panawagan sa publiko. Giit niya, mahalagang maipagpatuloy ang pagdinig upang mabigyan ng pagkakataon ang proseso ng konstitusyon na umusad. Sinabi rin ng mambabatas na hindi dapat paghiwalayin ang usapin ng public service at accountability, lalo na kung may allegation ng maling paggamit ng pondo ng bayan. Dagdag pa niya, mahalagang mapanagot ang mga opisyal na nasasangkot sa mga alegasyon ng korupsyon habang tinutugunan din ang pangangailangan ng mamamayan. Sa ibang balita, matapos ang pagdating ng higit 300 overseas Filipino workers o OFW mula Kuwait noong nakaraang linggo, umabot na po sa higit 11,000 OFW ang umuwi na sa Pilipinas mula sa Middle East dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. Inaasahan naman ang hindi paggalaw ng bilang ng deployment patungong Middle East sa mga susunod na buwan dahil sa patuloy na banta ng giyera sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, ang naiulat na pagbaba ng deployment ng OFW ay dulot ng pag-iingat at kanilang posibleng issue sa seguridad sa rehiyon. Nagbigay naman ng paunang tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 68 taong gulang na si Ireneo Vidal mula Cebu City na nag-viral matapos mahuli habang tumutugtog ng harmonika sa kalsada upang may maipambili ng pagkain para sa kanyang apo. Ayon sa DSWD, agad bumisita ang kanilang pag-abot program team upang alamin ang kalagayan ng matanda at mabigyan ng kaukulang ayuda at suporta. Batay sa assessment ng ahensya, kwalipikado si Vidal sa ilalim ng pag-abot comprehensive social package, kaya binigyan siya ng 10,000 piso bilang paunang tulong. Nabatid din ng DSWD na mahigit 1 taon nang tumutugtog sa lansangan ng matanda upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang sarili at ng kanyang mga apo. Samantala, sinabi ng DSWD na naghahanda rin sila ng pangmatagalang tulong upang hindi na mapilitang bumalik sa lansangan si Vidal, lalo na sa kanyang edad at sa matinding init ng panahon. Ang pag-abot program ay programa ng DSWD para tulungan ang mga pamilya at individual na naninirahan o namamalagi sa lansangan alinsunod sa direktiba ng administrasyon na maprotektahan ang mga vulnerable na sektor.
Sa iba pang balita, Makati Mayor Nancy Binay pinasalamatan si President Ferdinand Marcos Jr. sa pagdadala ng programang Bawat Bayan Makikinabang sa lungsod ng Makati. 13,571 na pamilya at 150 naman na presidential scholars na taga Makati ang makikinabang dito bilang direktang tulong ng pamahalaan sa naturang lungsod. Dumating ang Pangulong Marcos sa Makati Coliseum Lunes ng umaga para personal na makita ang mga benepisyaryo. Ang mga scholars na napili ay nakatanggap ng halagang 20,000 pesos. Sila ang mga napili sa bawat barangay kabahagi ng budget na matatanggap ng bawat barangay na 200,000 pesos. Samantala, makakatanggap naman ng 10 kilong bigas ng 6 na beses o kada 2 buwan ang mga pamilyang benepisyaryo sa loob ng panahon ng naturang programa. Sinalubong din si Pangulong Marcos ni Makati Mayor Nancy Binay at kanyang pinasalamatan ang Pangulo dahil anya, ito ay malaking tulong para sa mga benepisyaryo lalo na ngayong panahong ito. Mr. President, muli po, welcome to Makati City. Ang inyong presensya rito ay hindi lamang simbolo ng suporta ng pambansang pamahalaan, kundi paalala na mas maraming magagawa pag nagtutulungan ang national at ang local government. Yan po ang dalawang programa natin. Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.